Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Afternoon, no less than Mayor Sebastian Baste Duterte! Magandang... Akala ko tatapusin pa yung kanta eh. I love you, Mayor! Sige, upo lang kayo. Relax lang. Yung ganyan si tatay dito. Magandang hapon sa inyong lahat. Grabe yung boses ko. Former Speaker, Dapot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Reviste, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso, Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, nung tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi wala, talo si Marcos sa Davao eh. Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, yung alam niyo na yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga-Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi, yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mawatay tao, kaya takot lahat. 2 million, matatakot namin yun. Di bukas patay na kami. Kung takutin namin 2 million na yan. It is a very highly democratic city, actually. Pagka pumunta kayo. That is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan. Kawantas Na! Oh, mana-mana! Manang-mana sa ama! Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong... politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, Ang taga-kahol ng Malacanang! nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections,
kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, Yun. papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know, pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya. May pa-people's initiative. Parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, bangag nga, nadias malagan niyang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, yung sipon. May chat GPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako, tapos magkakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung chat GPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo, kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo, kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor, pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko, patay, problema na po ito. Hindi, nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Lumakas pa. Anong gusto nila? Lalabasin lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Oh, sa pool. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Ang iniisip niya, sumingot ng Kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and they attempted to, lagi nilang ililiko. Doon pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi siya yung nakaupo eh. The most corrupt. Bakit din sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Walang pera. Correct! Wala na! Nasa malita! Bakit hindi nila kaya mabaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Hindi nila kaya kasi wala nang sila nanakawin pa. Tama. Walang malita doon! Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen, the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse, lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore.
Saan mo pa gagastusin yung pera net kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Ano gusto mo sa buhay mo? Yan yung mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi siya nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Tapos itong gago na to, patay ang buwan eh. Gusto ko nila, paminitan nila ako. Para ano naman, nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pinapakabuk? 600 parallel groups. Ano ang sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng eto ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Galit na, lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yun, kinuha ni Bongbong Marcos. Nandun na sana tayo. Hayop talaga si Bongbong. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha? Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But, it reflected the sentiments of the people. Yung masa, drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Itapon sa dagat-dagatang apoy ng asok. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. Tama, tama. Ligtas na naman si Baste. Kasi yung nabawa ni. Sabi ng kapatid niya eh, hindi ako nasabi nun eh, di ba? Na-addict daw yung kapatid niya ang... Makulagin na pa. Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo. Andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung mga, may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang eh. May mga ugali yung mga DDS eh. Diba? Kalimutan muna natin yun. Tanawa, ang bugiro, yung mga buwang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sila nila ngayon. If you are biased towards the article or the headline, you will support that headline.
Eh yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Pilipino na, or yung, not really the Filipinos only, but the entire world, they look up to the mainstream media kasi yun yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated, and now it is very well manipulated by May maleta! no, I do not blame them. May iba na talagang rabid na anti-Duterte na mga tulad ng Rappler. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Matatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I know this because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ikakat off, pahihirapan, gamitin yun. The bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. Intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino man tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko? Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim the country and give it back to the people. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control. Walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Yes! Kaya hanggang ngayon ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan walang iba kundi si Rudy Duterte. So siguro naman yan, nag-declare na yung kapatid ko and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command of the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa naman kayo sa mga tao. Give this country a chance na sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan, walang mga sasakyan. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart. Yung living conditions ng tao ngayon. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I am guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that the other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito Alam ko, mahal niyo yung tatay ko dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas.
we have to, you know, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwedeng ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rodi Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Kayong lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. You deserve better. Sinasabi ko sa inyo, you deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos, talagang may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat. Kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, oh, may nagawa nangyari, bigayan ng pera, whatever. Say, that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyo pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo maka-aral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yan lang, si Baste dito. Nagluluksa na ang Malacanang! Kaya, you know, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defensor, you approach Bebot Alvarez, you, the congressman, I'm talking to you, if you want to defect, talikuran nyo na yan because alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirain ang bahay nyo. Grabe, lupit ng mga bitaw. Tanawa, nasuko na buko. Nagsuko mo to. Eh kasi, Pero, o tama yun kasi si Martin wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama yun. Si Martin yung talagang mautak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Ngayon, baka si Charis. Sino yun? Sandro, ang pinakabatang magnanakaw. Kasi rinig ko, chismis lang to ha. Chismis, wala akong sinasabi. Puppet speaker lang yan si, yung speaker ngayon. Hindi ko lang alam sino yung Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Sandro yan, Sandro. Ay. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun yung nasa isipan ko. Kung maniwala kayo, okay. Hindi kayo maniwala, okay lang din. Hindi kung maniwala tayo dito lahat, nabangag talaga yung gagawin nasa taas, Sobra pa pagkabangan! alam nyo na anong gawin nyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 ang Pangulo natin. Ayaw na! Ito lang, may mga nananawagan na
gusto natin ng radical revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Libiste. Yes! Kayo doon. Sama kami! Kami! Kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panels sa isang indigenous community doon sa Davao City. Matagal na. So, may ano yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda ako ng konti eh. Mabait yan si Kuya. Mabait yan. Kaya yan naging ganon. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-iingat kayo. Ayan pa, may isang Raulo si Atty. Harold Respicio. Sabi ko nga eh, kita ko tong gago na ito, sabi ko, puta, hindi na pala ko, ala ko ang si Raulo dito, may kasama na ako. Yan naman gusto ni Baste. No? Wala yung isang Raulo din, si Kiko Barzaga. Pero pag I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Bagong Gen Z! Bagong Gen Z! Sino ba namang si Raulo na lalaban ng administrasyon, magiging oposisyon, lalo na ganito ka-abusado? You know, what seemed to me yung ginawa nila sa tatay ko was a state kidnapping. Yung mga bata na yan, di natatakot yan. We need people like them. We need people like them. Iba naman, diplomatic, parang si Senator Bongo. Okay yun. Hindi pwedeng lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat may mabait din sa ating. Hindi, good nature na tao si Senator Bongo. So, ano pa ba? Kumain na kayo? Huh? Kailan, busog pa! So sige. So yung coalition natin, ang tawag ito, United Front. So ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Okay? So, kung kaya nyo palawakin, yung mga membro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss to corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trillion. Trillion against the 125 million na nakihirapan nga silang patunayan. Can you see how absurd that is? So, yung messaging lang, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. You try to talk, i-correct nyo, wag muna kayo magalit. Be on a level na gusto nyo lang iparating yung opinion nyo at tingin nyo sa kung sino man makakausap nyo. So mga panya lang tayo, malinis. Wag na natin gayahin yung mga utang ina, grabe ka hugaw, dumi talaga ng politika. Ako kasi okay lang ako, wala akong pakialam sa sarili ko. Wala talagang pakialam kung ano sabihin mo. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Pag yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin tapos na ako. Pero wag nyo, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama na yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun ang sasabihin natin. Huwag na tayong pumatol, tama yun, huwag na tayong pumatol kasi ayaw ko rin
Ako na lang. Gusto mo. Gansawa na yung mga Claire. Anti-Claire. Pasok po. Magagalit ka naman yan eh. Alam ko eh. Sasagot ka naman yan. Warm? Kaibigan mo talaga. Kung baliw sila, baliw din ako. Ganun lang naman. Pero alam mo, yung observation ko lang, this is only my observation. Mahirap yung mga tao nakaupo sa, you know, in a seat of power. Tapos ganun yung ugali na mahilig, manggipit at mga abuso ng mga maliliit na tao. Patay tayo dyan. Mahirap yan. Kaya ako rin, gusto ko yung nilalabanan ko, malaki rin naman. Para kung makukulungan ako, matatanggal ako sa pagka-mayor ngayon, o mamamatay man ako, at least worthwhile yung ginawa ko at para sa sambal natin. They only pick on people na kaya nila eh. They only pick on people na kaya nila. Hindi nila kaya ang masang Pilipino. Dati nga ba? Bukas na ang mga isipan at mga mata ng Pilipino ngayon. Ama! Ama! Dito sa tenga. Bakit isa na nagsasabi na tama? Kayo? Tama! Energy level 10 nga daw eh. Gawing instructions. Duterte! 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 Ayo, nilalagay nyo talaga ko sa alanganin ba? Okay lang. Okay na. Alam nyo, yung tumakbo, yung tatakbo yung tatay ko. Lahat kaming magkakapatid, hindi talaga pumayag. Kaya isa ring value yun. Kasi alam ko talaga, pagka nahamon yun, ibibigay niya talaga buhay niya para sa inyo. Kaya hindi kami pumayag. Pero siguro, tingin ko lang, hindi ko naman pwedeng hulaan yung nasa isip niya, mahal niya talaga kayo at yung bayan niyo. Kaya ngayon, pagka pumupunta ako ng Netherlands doon sa detention unit, kinakausap ko, can never imagine someone would, like an actual individual in front of me that would actually give away his freedom and his life for his country. Kahit tatay ko siya, I am so amazed. And I am very, honored that he is my father. Yes. Duterte! 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 Sa oras ba yun? Isang oras pa! Ngayon! Duterte! Duterte! Luzon, Visayas, Eh, at Mindanao! Basta, kung may problema, we have to communicate with each other. Okay? Let's just be friends, lahat tayo. Huwag tayo mag-away-away. Andito ang PDP, andito ang Reform PH, and Reforma, andito ang Maisog, and hindi ko na mababanggit yung lahat ng parallel groups, Reforma Pilipinas. Magkaisa tayong lahat. It's time to move. Move with positivity and optimism. Let go of yourselves.
give your all for the country. Lahat ng gagawin natin, hindi para sa atin, kundi para sa bayan natin. Let's make this happen. 2 taon, 2028 na. Kaya natin to. Kayang-kaya. The surveys Dapat itong taon na lang. telling. The surveys are telling. So we just have to push harder. Push harder. Huwag kayong titigil. And always remember, pagka you are facing adversity, hindi kayo nag-iisa. Ako si Mayor Sebastian Duterte ng Davao City, kasama niyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Mabuhay daw. Hanggang wagbag. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay si Vice President Inday Sara Duterte! Maraming salamat and God bless you all. Alright, thank you so much, Mayor Baste Duterte! Maraming May we request you to please take the middle seat? Grabe, the weight of his words is simply amazing. Okay, at this point, we would like to also call the representatives of Reform, PH, and Reforma, Speaker Bebot Alvarez, Yes. and also Secretary Mike Defensor, the other side. We also want to request our senators and congressmen and our leaders to please occupy the seats. Yung mga kasama po natin na nasa VIP section, dito po tayo tatayo sa likod. So let's empty that. We will all be witnessing the signing of this coalition. Alright? Yung iba po, senators, congressmen, upo po tayo sa mga other empty seats.